Gusto nyo ba ng kwentong kalibugan? Malaya ninyo itong mapapakinggan sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa sa aking channel, pakipindot ng kulay pulang subscribe at pakihit na rin ng notification bell and hit all para siguradong mapapakinggan ninyo ang aking mga bagong i-upload na mga videos. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na yung mga taong sumusuporta sa aking YouTube channel. Napapasalamat po ako ng gusto sa inyo dahil sa inyong suporta at pagmamahal. Sana po ay sanamahan nyo ako hanggang sa huli. Nagpapasalamat din po ako sa aking kaibigan na si Ayan Lasatin DJ. Hinihiling ko po sa mga taong sumusuporta sa akin na suportahan nyo din siya. Magandang araw at maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Tara, simulan na natin yung kwentuhan, guys. Mas lalong nag-init ang aking katawan dahil sa binulong niya sa akin. Gusto kong ulitin ang nangyari sa atin kagabi. Malamig ang ihip ng hangin pero mas nangingibabaw ang init ng aming katawan. Tumayo siya sa aking harapan at nakatapat na sa akin ang kanyang malaki at matigas na pagkalalaki. Hinawakan ko ito. Habang dinidilaan ko ang ulo ng kanyang alaga, ilang sandali lang ay sinubo ko na iyon. Paulit-ulit ang pagtaas-baba, taas-baba ng kanyang masarap na lollipop sa bibig ko. Sumasabay na din ang kanyang balakang sa pagsusuko sa kanya. Sinubukan kong isagad lahat iyon pero nahihirapan ako dahil sa sobrang laki at haba ng kanyang saging. Sige, ganyan nga. Sarapan mo pa. Utos niya sa akin sa nasasarapan ng boses. Sinubukan kong isagad ulit yun pero hanggang kalahati lang talaga ang kaya ko. Hinawakan niya ang ulo ko at unti-unting idiniin ang pagkakasagad. Kahit nahihirapan ako ay hinahayaan ko lang siya hanggang sa tuluyan na niya itong maisagad sa bibig ko. Ibinabad niya ito ng ilang segundo bago niya binitawan ang ulo ko. Muli ko itong isinagad sa lalamunan ko ng dahan-dahan. Nung naisagad ko na ito ay mas lalo ko pang isinagad ng gusto. Napapaangat ang kanyang balakang sa ginagawa ko sa kanya. Napapaungol na siya sa bawat pagbao ng kanyang lollipop sa lalamunan ko. Nasasabunutan na din niya ako. Hindi niya na siguro matiis ang sobrang sarap kaya binayo niya na ang bibig ko. Umungol ito ng malakas, sabay sabi ng, "Humanda ka, ito na ako." Bigla niyang isinagad sa lalamunan ko habang nakahawak siya sa ulo ko. Nanginginig ang kanyang katawan, halos umapaw ang kanyang mainit-init at masarap na buko juice sa bibig ko. Sinimot ko ito lahat. Wala akong sinayang kahit isang patak. Sa ginagawa namin ay hindi na kaming matatawag na mag-best friend, kundi sex friend. Kumbaga, friends with benefits. Insakto nang makarating kami sa bahay ay may tatlong dumating. Inimbitahan kami sa isang pagtitipon. Napakaraming tao ang dumalo. Akala ko ay birthday party. Hindi pala dahil nakaugalian na ng mga tiga doon na salubungin ang fiesta. May nag-iinuman, nagsasayawan at nagkakantahan. Halos pag-agawan ng mga kababaihan si Leo. Gusto siyang makaparis nito sa pagsayaw. Napakapilyo niya talaga dahil gustong-gusto nitong pinagkakaguluhan at pinag-aagawan siya. Biglang tumigil ang mga taong nagsasayawan nang may biglang dumating na isang dalaga. Higit na mas nakakaangat ito kung ikukumpara sa karamihan. Napakaganda at may maamong muka. Kahit hindi ito katangkaran ay magmukha itong matangkad dahil sa suot nitong 6 inches heels. Nung nakita ito ni Leo ay agad niya itong nilapitan. Hinapit niya ang
sexing bewang ng dalaga habang naglalakad papunta sa kinauupuan ko. Justin, meet my sister Cassandra. Cassandra, meet my best friend Justin. Pagpapakilala niya sa akin. Walang duda, magkapatid nga ang dalawa dahil magkamukha silang dalawa. Gusto niyang isayaw ko ang kanyang kapatid, kaya isinayaw ko siya. Wala sa aking kapares ang aking atensyon dahil nakaleo ito. Halatang halata sa mga kilos nito ay iniinggit at pinagsiselos niya ako. Ewan ko ba, ba't nakakadama ako ng selo sa babaeng kasayaw niya. 3:00 na ng madaling araw nung nakauwi kami sa bahay galing sa kasiyahan. Hindi ko siya pinansil dahil sa inis ko sa kanya kanina. Uy, ba't ang tahimik mo? Pagtatanong niya sa akin habang magkatabi kami sa kama. Nagsiselos ka, no? Hindi ko pa din siya kinibo. Bigla itong bumangon sa kama at naghubad ng damit. Uy, ano ang ginagawa mo? Pagtatanong ko sa kanya. Peace offering ko to sa'yo sa pagpapaselos ko sa'yo kanina. Muling tumambad sa harapan ko ang napakaganda nitong katawan. Sinaksak niya ang speaker at pinatugtog ang instrumental na Careless Whisper. Umakyat ulit sa kama at sumayaw sa harapan ko. Nagpagiling-giling ito sa pagsayaw. Sumasabay ang bawat paggiling niya sa bawat ritmo ng tugtog. Napakalambot ng kanyang bewang, parang alon na animoy sumasayaw sa dagat. Para talaga itong isang lalaking bayaran na sumasayaw sa harapan ko. Maging ang ekspresyon ng kanyang muka ay nang aakit kasabay ng pagsayaw niya sa harapan ko. Ano, galit ka pa ba sa akin? Tanong niya sa akin. Habang patuloy pa din siya sa pagsayaw. Tumigil ka nga dyan, para kang baliw. Sagot ko sa kanya. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang sayaw ko? Mas lalo pa niyang ginalingan ang pag-asayaw. Shit! Mas lalo pa siyang nagiging sexy. Bulong ko sa aking sarili. Tumatagaktak na din ang pawis nito na dumadagdag pa sa pagiging hot niya. Napapalunok ako sa bawat paggiling niya habang pinapanood ko siya na sumasayaw. Higit lalong naging mapang-akit ang kanyang ekspresyon. Konting-konti na lang talaga bibigay na ako. Hindi na ako nakatiis kaya bumigay na ako. Hindi ko na kayang labanan ang tukso at pang-aakit niya sa akin. Oo na, hindi na ako galit sa'yo. Sabi ko sa kanya. Nang marinig niya iyon ay tumigil na siya sa kakasayaw. Humiga ulit ito sa tabi ko. Pawisan siya kaya kumuha ako ng towel para punasan ang pawis niya. Bago kami natulog ay hinimas ko muna ang kanyang matipunong dibdib, pababa ng kanyang mabatong kalamnan. Napakatigas ng mga muscle nito, maging ang malalaki nitong braso ay napakatigas din. Nag-i-enjoy ako sa paghimas ng kanyang katawan, hindi man lang niya ako pinigilan sa lahat ng gusto kong gawin. Matapos kong himasin ang kanyang katawan ay natulog na kami. Kinabukasan ay nagyaya silang magkapatid na mamasyal kami, pero pinili kong magpaiwan na lang sa bahay. Umalis na nga ang dalawa kaya nabagot ako sa bahay. Parang gusto ko nang magsisi dahil nagpaiwan ako. Sobrang ganda talaga ng bahay nila. Lalo na yung garden na may samot-saring bulaklak. May mga nagagandahang mga rosas. Iba-iba ang mga kulay ng mga ito. Sigurado akong isa itong koleksyon at mamahaling halaman. Muli akong bumalik sa loob ng bahay habang palinga-linga ako ng dingding na nakaupo sa sofa. May napansin akong isang family portrait, nakasabit ito sa dingding. Hindi ko halos makilala ang lalaking nakatayo sa likuran nila Leo kaya pinunasan ko ito.
Nang laki ang mga mata ko dahil ang lalaking nasa portrait ay ang direktor ng universidad. Nung nakita ko iyon ay napakadaming katanungan ang gusto kong masagot ni Leo. Kung ano ang relasyon niya dito at kung kaano-ano niya ito. Hindi na ako makapag-antay na dumating sila para mabigyan ng kasagutan ang aking mga tanong sa aking isip. Alauna na ng tanghali nang dumating sila sa bahay, kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Leo, kaano-ano mo yung direktor ng universidad? Ba't mo na itanong? Wala lang. Pwede ba yun? Mukhang wala siyang planong sagutin ang aking tanong sa kanya dahil iniiba niya yung usapan. Halos 1 buwan na kaming nasa probinsya nila kaya gusto ko nang umuwi dahil baka matanggalan ako ng scholarship. Leo, gusto ko nang umuwi. Pagpapaalam ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, 2 weeks na lang tayo dito at uuwi na tayo ng Manila. Sagot niya sa akin. Gusto ko na talagang umuwi dahil nag-aalala na din ako sa mga kapatid ko. Hayaan mo na, wag mo na nga yung alalahanin. Paano scholarship ko? Wag mo nga yung alalahanin. Bakit? Nakakasigurado ka ba na hindi ako matatanggalan ng scholarship? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Kahit kailan, selfish ka talaga. Pasigaw kong sinabi sa kanya. Ba't ang kulit mo ha? Pasigaw din niyang sagot sa akin. Palibhasa mayaman kayo, kaya hindi mo kailangan ng scholarship. Paano naman ako? Paano naman kami mahihirap? Huwag ka nga mag-alala dahil daddy ko ang direktor ng university. Alam niya, nakasama kita. Kaya please, tumigil ka na. Hindi ako nakapagsalita dahil sa natuklasan ko. Ang lalaking kaharap at kasama ko ay anak ng isang pinakamayamang tao at direktor ng isang pinakasikat na universidad. Pero Leo, wala nang pero ano ba? Pagtutol niya sa sinabi ko. Akmang magsasalita ako ulit ay tinapat niya ang daliri niya sa bibig ko. You need a break. Masyadong bugbog ang katawan mo sa pag-aaral at pagtatrabaho. I'm not doing this for myself. I'm doing this for you. Sa napakalambing nitong boses. Hindi na lang ako nagreklamo para hindi na humaba ang usapan. Habang nakaupo ako sa sofa nanonood ng TV ay tumabi ang kanyang kapatid sa akin na si Cassandra. Wala nga silang pinagkaiba dahil sobrang kulit din ito. Madami siyang naikwento sa akin tungkol sa kanyang kuya. Halos lahat ng bagay na gusto nito, maging ang mga hilig na gawin ng kuya niya at yung mga bagay na ayaw ni Leo. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ko malalaman ang mga bagay na iyon. Ayaw niya pala ng taong makulit. Ayaw niya pala ng taong matanong. Nalaman ko din dito na lahat ng paraan ay gagawin niya makuha lang ang kanyang gusto. Wala itong pakialam sa lahat basta makuha niya lang ang gusto niya. Kaya pala kinidnap niya ako at dinala sa malayong lugar dahil ayaw niyang iwan ko siya. Dahil minsan na silang iniwan ng kanilang ina. Ayaw niya palang iniiwan sa mga taong napamahal at napalapit na sa kanya. Yan din pala ang kanyang kahinaan. Kung titingnan mo siya ay wala kang makikitang kahit anong kahinaan o katiting na kahinaan sa kanya. Naintindihan ko siya dahil sa masakit nitong nakaraan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Abangan po natin ang mga magaganap sa susunod na kabanata ng ating kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang kalibugan pero paalala lang, bawal kamayin, baka mapanis yan.